Mga pinanggana ko mga kaigsuonan, kapamilya o kahigalaan nga nagpaminaw karon, kamo nagpaminaw sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios ganahan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong mga kaigsuonan ang ato ang suheto karon sa tuang leksyon nagkanayon kini Redemption lesson number 13 alang niining quarter o semana karon. Okay, mga pinanggan akong mga kaigsuonan sa lipatang padensonahan, gusto na ko pibalo kaninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church sa Datagan, Pagadian City, alang sa ka special Sabbath Fellowship. Akong gidapit ang tanan nga magkita-kita taninyo dinhi, usbon ko sa Datagan Seventh-day Adventist Church. Mga kapamilyag kaigsuonan, manaygingon ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay, mabalik ta sa to ang tema mga kaigsuonan, redemption. Man itong pagadugukan karon sa karon nga weekend nga atong pagatun-an sa ato ang Sabbath School Quarterly Lesson. Pero sa dili pa ta parensonahan dapiton na nato ang balang espiritu sa pagpakig-uban kanimo kanako alang sa kapagampo. Pinagi sa kapagampo. Magampo ta dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit daghang salamat nga ikaw nagapanalangin kanamo tibok semana og nining adlaw igpapahulay angayan kang pagasimbahon o pagadaygon kay ikaw nagapabiling nagamatinumanon sa imong mga saad nga hikanamo o kami wala makulangi sa mga panginahanglan material, espiritual o tanang mga butang sa panginabuhi imong gihatag. Imo kaming gipakaon o gibusog ay imong grasyag pag higugma kanamo nagaligon kanunay. Mahinungdan nga kami usab magpadayon sa pagalagad kanimo, pagtuo, pagsalig o pagsimba kanimo ning adlaw igpapawlay hangtod sa kangturan. Ikaw magapanalangin unta sa tanan nga mga naminaw karon, ang tanan mga ilang mga pagampo, mga problema imong pagadunggon o imong pagasulbaron o imong lusab sa mga donors o mga sponsors, ikaw magapanalangin kanila, di mo sila pasagdan unta silang mga pagsulay silang kinabuhi. Ilang mga negosyo panrabaho o guban pa imong bendisyonan. Unta imo pong panalaginan Ginoong Dios ang mga nagbalatian karon, ang nagmasakiton. Tambalan mo unta sila, ayohon mo unta sila, o tagaan mo sila kadasig sa pagbaskog silang panglawas pinagisimong pagtandog, paghikap kanila. Pasilwa kami sa mga sala, Ginoo, ikaw magapanalangin usab sa kinatibuk-ang kapamilya sa LCM o sa kinatibuk-ang organized work sa Seventh-day Adventist Church worldwide nga gidumala under sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Og unta Ginoong Dios sinaot pa imong panalanginan ang tanang kawani ning istasyon nga na-play kini nga broadcast. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga kong kaigsuonan, as what I have told you, lesson number 13, nagkanayon mga pinangga kong kaigsuonan, redemption, ang kaluwasan mga higalag kaigsunan. Ang ato ang suheto, ang ato ang memory text, makita nato sa Revelation chapter 21 verse 4, nagkanayon, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Sa Bisaya, mga pinangga kong kaigsunan, nagkanayon pinadayag 21:4 og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Sa atong leksyon mga pinangga kung mga kaigsunan gipasabot sa atong author ang last chapters of Revelation depict the final events of the great controversy. Like for example, number 1, Satan is changed. Satan is chained. So malapas sa Revelation 20 verses 1 to 3. Ikaduha nga punto mga higalag kaigsunan, the millennial judgment. Revelation 24 to 6. Ikatulo, the final judgment. Revelation 20, 7 to 15. A new beginning. Revelation 21, 1 to 2, 22 to 1 to 4. No more tears or pain. Revelation 21, 3 and 4. Unahon na to mga pinangga kung mga kaigsunan, Satan is chained. Ang yawa gikadinahan. Sumala pa sa Revelation chapter 20 verses 1 and 3, nagkanayon din I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him. So
that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after these times, he must be released for a little while. Para maklaro atong Bisayaon. O guni ako nakita gikan sa langit na naog ang usa ka malunda nga sa iyang kamot diha ang Yahweh. Sa bungaw sa kiladman nga walay kinutuban ug ang usa ka dakong talikala ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang Yawa og si Satanas. O iyang gigapo siya sulod sa 1,000 ka tuig og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw og iyang gitabunan kini o gitimbrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapaysalaag sa kanasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos niya na siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Ato makita ang mga pinangga kung makiksunan, the book of Revelation is talking about a mighty angel, great angel. Kini nga angel yang gisgutan mga kaiksunan is referring to the archangel. And the archangel is no other than but Jesus Christ. Si Kristo ang girefer mga pinangga kung mga kaiksunan. Like for example, in 20 verse 1, unya nakita ko gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda. It's not an ordinary angel. Dili sa ordinaryong manulunda mga pinangga kung mga kaigsunan. Sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw o sa kiladman nga walay kinutuban. Sa Revelation chapter 1 verses 17 and 18, gi-introduce nga Jesus Christ hold the keys of Hades and death. Si Kristo nagunit sa Yahweh sa lubnganan o sa kamatayon. And here comes the angel is in his hand na siya mga kamot ang Yahweh sa sa kiladman o nga walay kinutuban sa bungaw o sa kiladman, okay? So, it's referring to Jesus Christ. Kaya kung ordinary angel lang ang mudakop mga pinangga kung makikson, imagine that the devil Lucifer was an angel. Although he's an angel until today, pero usa siya kahulog nga angel. Now, ang mudakop kaniya mga pinangga kung makikson must be someone who is greater than him. Kung pareha lang niya nga angel mga kikson ang mudakop kaniya, I'm sure murag katawa lang na niya, pero karon ang mudakop kaniya, yung arresting officer is higher than him. And he is Jesus Christ. Mga pinangga kung mga kaiksunan. That's why ang beginning of the millennium will happen at the coming of Jesus Christ. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga pinangga kung mga kaiksunan, mao ang pagsugod sa millennium. Ang pagbanhaw sa mga patay, ang paglalin sa mga patay ng mga matarong, of course. O ang paglalin sa mga matarong ng mga binanhaw, o ang mga linuwas nga umawagi kamatayon, mga kaiksunan, dadon nga to sa langit ng puloy-anan. Now, ang record mga pinangga kung mga kaiksunan, the devil will be chained. Siya pagagapuson mga pinangga kung mga kaigsunan. Imagine na kanang puntong ang Yawa pagagapuson may gala sa pagsugod sa 1,000 years. Ambot pasabot niya na ang Yawa nga nagabilanggo sa mga tao for 6,000 years. Iyang gibilanggo ang mga tao sa sala. Iyang gibilanggo ang mga tao sa ilang kailibgon. Iyang gibilanggo ang mga tao sa ilang mga kabuang sa mga kadautan ni Satanas, mga pinangga kung mga kaigsunan. Mianhi si Kristo ning kalibutana. Sumala pa sa Mateo 4:24, gibuak ni Kristo ang mga rihas, ang mga kadina sa sala, talikala sa sala nga naggapo sa tao, mga kaluyahon nga naglambod sa tao, mga higala, iyang gibuak na pinagi siyang kamatayon dito sa cross. And now, finally, sa iyang pagbalik mga kaigsunan, tanan nga mga gipang pagawas ni Kristo gikan sa ilahang mga bilangguan sa sala ning kalibutana, iyang dadon sa ginghirian sa mga langit. Ug tapos niya na ang Yawa na pud niya ang iyang pagagapuson. Okay? So ato mapamalandong din mga pinangga kung mga kaigsunan nga pagagapuson ang Yawa, it's not literal nga pagapos. Usa ka na siya ka symbolical nga pagapos, usa ka circumstantial nga pagapos, tungod kay ang record ng kanayon ang tanang mga linuwas tuan naman sa langit, ang tanang mga nangamatay nga mga matarong gibanhaw gidala sa langit, ang mga buhi nga mga matarong gidala paingon sa langit, ang nahabilin ang mga buhi nga mga dautan gihuyopod pinaagi sa iyang gininhawa nangamatay ang mga dautan. Sumala na sa ika-2 Tesalonica mga higala kapitulo 2 8:9-10. Okay, matud pa kanan ni San Pablo. So ang nahitabo dinhi karon ang mga minatay pod nga mga dautan wala pay record nga pagabanhawon sila after na sa 1,000 years. Sa ito pa ang mahitabo dinhi karon mga kaigsunan, walay laing magtikaw-tikaw ang Yawa lang. And I would like to tell you mga pinangga kung mga naminaw karon kanang paggapos ni Satanas mga kaigsuonan, usa ka na katermino nga obserbasyon ka na nga wala na siya'y matintal pa.
Because the reason sa paggapos kaniya, para wa na siya matintal. Wala na siya kalingawan mga pinangga kong mga kaigsunan. Kinsa pa mayan tintalon mga kaigsunan. Kabalo ka dito sa pagsugod yun sa paglalang sa Dios sa kalibutan sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Now, imo makit-an karon mga pinangga kong mga kaigsunan. Then the earth was void, null and void. Was not null and void, but void without form. No? Walay purma mga pinangga kong mga kaigsunan, walay hitsura. Ang yuta dili magamit, dili mapuslan mga kaigsunan. That was the way how Jeremiah, ginana po pag-describe ni Jeremiah, ang maong ang yuta sa panahon sa millennium. Samtang mga usbon ko, mga matarong to na sa langit, ang mga binanhaw ng mga matarong to na sa langit, ang mga matarong nga buhi nga gipangilistan nilang lawas sa from corruptible to incorruptible, gidala na po sila sa langit. So ang tanang mga buhi ng mga dautan, mga matay, ag ang mga dautan ng mga patay dili pa mabanhaw until 1,000 years. So mahitabo mga kaigsunan, wa na siya matintal. Matod pa sa Jeremiah chapter 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ang mga langga, mga lagiw, tanan, mga farms, wa na mga bunga, mahimong barin ang yuta. Matod pa pod sa Isaiah chapter 24, magauyog ang yuta, magatabyog ngadtong nganhi ang yuta. So sa ato pa, ang yuta, mga kaigsunan, walay pulos anak nga time. So that's why Satan is called, he's bound for a chain. Gigapos siya mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay? It's very clear. O mao na ang labing tinuod mga pinangga kong mga kaigsunan. Okay, padayon ta sa to ang pagahisgutan. Don't forget nga si Satanas mga pinangga kong mga kaigsunan. Hisgutan dito ang millennial judgment. Samtang ginagapos ang yawa for 1,000 years, ang mga matarong dito sa langit mga kaigsuonan, matud pa sa Pinadayag 20 versikulo 4, Revelation 20 verse 4, and I saw thrones that sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, had not received his mark on their foreheads, on their hands, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Buti pasabot mga pinangga kong mga kaigsuonan. Nga dito sa langit, ang mga balaan, ang mga matarong sa makanimog kanako, ang makauban dito sa langit nga walay katapusan, magapanghimo og panghukom. Ang paghukom itugyan nganhi kanato nga sa mga balaan. O sabay but pasabot niya na ang paghukom kita ang mag-judge sa 15 maluwas o 15 dili. Higalag mga pinangga kong mga kaigsuonan, after we ascend with Christ, we will be allowed to judge. So unsa nga judgment mga kaigsuonan? During that judgment mga pinangga kong mga kaigsuonan, will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Sa ato makitaan mga pinangga kong mga kaigsunan, I would like to tell you, mabasa nato na dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3 nagkanayon, do ye not know that saints shall judge the world, and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels, how much more things that pertain to this life? So mga pinangga ko mga kaigsunan, kung dili ta maka-desisyon sa atong mga kinabuhi, kung dili ta makapwedeng makasitol sa atong mga problema ning kalibutan, kay balo nga dito sa langit, kita ang maghukom sa mga dautan, bisan sa mga malulunda, mga luwas, kita ang maghukom. Mga pinangga ko mga kaigsunan, kana nga paghukom, I would like to tell you, we will understand, ambot pasabot niya, na we can judge nga tama gyud ang Ginoo because we will understand the certain persons who were not saved. Masabtan na ito mga tao nga nung wala sila maluwas, will know then they rejected their Savior for good. Anta ang Ginoo maayo man unta ilang gisalikway. How many times they were called to repentance? Dito masabtan na ito nga kanadi mga tao na sawa pa na gilaglag, sawa pa na sila gideclare nga malaglag sa kalay sa impyerno. Naglibor po ang Holy Spirit kanila, gipasabot na sila ni Kristo sa makadaghan nga panahon. During that judgment, every question of why these people were not saved, matubag na panahon ana nga judgment. Mangutana putang ano naluwas mo pud amo ang kuan nga kuan man na, prasa na mga utana, anong dito sa langit pohon, maluwing Ginoo na mga utana nga, anong luwas mo na Pastor Bilaber, ingon dili maluwas kay opsyot, ingon dili maluwas kay hulog, ingon dili maluwas kay gahig ulo, kay nagpadayon yung tuman sa pagwali sa mga balita. So, explain po na sa Ginoo dito sa gingarian sa mga langit.
Both pasabot ang tanang mga katarungan nga naluwas ning mga tawhanan ni ipakita sa Ginoo mga reasons, ang mga records tanan nga wa ninyo mibalui. Ngano pong wa po ni maluwas ning grupo sa mga tao, ipakita po sa Ginoo ang mga records nganong wala po ni maluwas ning nga klase sa mga tao. Sa to pa ang tanan mga pinangga kong mga kaigsuonan, masabta na didto sa gingharian sa mga langit. Sulod sa 1,000 years, ipasabot na sa Ginoo. Until time nga makonclude sa mga tao o nga ang pamaagi sa Ginoo is perfect and right. Okay. Matud pa ni Sister White sa The Great Controversy page 661. Matud pa niya, judgment was committed to them. How could they judge without getting more information than they have now? Before the final destruction of the wicked, the saved are given the opportunity to get many of their why questions answered, and their why questions were answered. Even more amazingly, the redeemed even play a role in judging the lost. In union with Christ, they judge the wicked, comparing their acts with the statute books, the Bible, and deciding every case according to the deeds done in the body. Then the portion which the wicked must suffer is meted out according to their works, and it is recorded against their names in the book of death. So mao na, mga pinangga ko mga kaigsunan, nga dito sa gingharian sa mga langit, matud pa ni Sister White, the more we walk with Christ, the more we are connected with Christ, the more we can understand and we can judge. We can understand why these people are saved and why this another group of people are not saved. We can understand them why, and all our whys there, our why questions there will be answered. Okay, despite ana mga pinangga ko mga kaigsunan, doon na pagigitawag og final judgment. Final judgment, ang final judgment mga kaigsunan, sumala pa sa Revelation chapter 20 verses 11 and 12, matud pa, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So imong makitaan mga pinangga ko mga kaigsunan nga sa final judgment gipakita ni San Juan, gipakita nga to kang San Juan mga pinangga ko mga kaigsunan ang duha ka senaryo. Unsa may duha ka senaryo nga nakita dito sa Revelation 27 up to 10, unya pabot sa 11 hangtod sa 15. Unsa man, the dead were judged at the second resurrection after the 1,000 years. Mao na ang senaryo mga kaigsunan. Ang mga patay gipanghukman dito na sa second resurrection. Final judgment execution ngadto sa kalayo sa imperno. Sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 7, 8, 12, ug 13, the wicked ones will resurrect. The wicked ones will be resurrected, and Satan will be free to deceive them again. Okay? Or the wicked ones will resurrect, mabanhaw sila, unya ang yawa mangilad nga ako nagbanaw ninyo. I do not know kung saan pag-ilad sila sa yawa. So malipay sila kay nabanhaw sila. Then second, ang mga rebelde, they will rebel against God for the last time. Ilang sulungon, gubaton nila sa ilang gubaton sa Dios, and He shows them their sentence. Revelation 29 up to 13. Gusto nilang ilugon ang bagong Jerusalem, pero gisunog sila sa Ginoo. Then the third thing there is everyone, both wicked and saints, both angels and demons, will bow their knees before Jesus Christ. Philippians chapter 2 verse 10. Then finally, Satan and his angels and all the wicked ones will be destroyed by fire. Revelation 20:10 and 14 up to 15. So imo makitaan mga kaigsunan that the purpose of judgment is not to teach. The purpose of judgment is not to teach God anything that He doesn't already know, for He already knows everything. Dili kay mag-imbestigar pa ang Ginoo mga kaigsunan. The purpose is to ensure that everybody knows exactly why God has judged the way that He has. Every person, every angel will be able to say, "You are just in this judgment, O Holy One. You who are and who were. The saved and lost, both among humans and angels, will see the justice and righteousness of God." Before pagani sunugon ang mga dautan, pasabton pa sila sa Ginoo nga maning sunugon mo kay gud-ani mo. So anton mo sila, mo bow down na sila, apil pa ang Satanas, mo amin na sila nga, ay tama gyud mi masunog. So diha pa niya kilatan og kalayo or masunog ang mga tao.
So during the times executive judgment sa final judgment, di na mag-imbestigar ang Ginoo because investigative judgment has already begun since 1844 until now and until to the closing of probation. Nagaparin ang investigative judgment. Pero at the second coming of Christ will be the judgment for the righteous, and after that 1,000 years shall be the final judgment for the wicked. Now, forget about the burning of hell sa mga dautan, mga kaigsunan. Let's go back to heaven. Focus na to sa langit. That was the new beginning. Human sa pagsunog, mga kaigsunan, that will be the new beginning. Because in Revelation chapter 21 verses 1 and 2, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So imo makitaan mga pinangga ko, mga kaigsuonan, nga the earth, again, sa atong gibasa kaganina, the earth will be renewed after evil is wiped away or wiped out. Mawagtang mga dautan, dito bago ng langit, bagong yuta, mga kaigsuonan. The earth will be an idyllic place for God's people and for eternal dwelling place. May mong angay puy-anan, mga kaigsunan. Matod pa, there will be no more dangers there. Wala na mga katalagman dito. Wala na dagat, mga kaigsunan. But pasabot, wala na dagat nga mag-tidal waves. Wala na dagat nga malumos ang mga tao. Wala na dagat nga mag-cause of calamidad. Wala na. Jerusalem will be its capital city. Ang Jerusalem may mahimong capital nga syudad, a beautiful place like no other else. It's Jerusalem. Ang atong mga utok, mga pinangga ko, makiksunan, sometimes dili kay makasabot. Sa usa ka lugar nga wa nay kamatayon, sa usa ka lugar nga wala nay balatian. Sometimes we cannot so much understand, but I would like to tell you, we need trust. We need trust. Do not doubt. Ayaw mo pagduda sa Ginoo. Trust. Saligin ninyo sa Ginoong Hesus. We can barely begin to imagine it. Okay? Bisan pagani sa usa ka pagpamalandong na lang, but by faith we can do it. Pinagi sa pagtuo. That's why we are saved by faith. Maluwas na pinagi sa pagtuo, mga kaigsunan. Much more, the Lord promised in Revelation 21 verse 4 that there will be no more tears or pain. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Mulabay na ang tanan, wala na tanan, mga pinangga ko, mga kaigsunan. And don't forget that God always wanted to dwell among us and to wipe away our tears since the fall of Adam and Eve. He did it in the sanctuary, in the temple, as Jesus made flesh, who dwelt tabernacled among us. In John chapter 1, verse 14. God will finally set its tabernacle among us, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Trapuhan ni Kristo ang mga luha. Iyahang wa magpasabot ka, wa na luha. Na luha sa mong mata, lubrication na lang ang tuyo. Pero luha nga ka na muhilak tungod kay naguol, namatyan, nagbalatian, hopeless, desperate, dismayed, depressed. Kana nga mga luha, wala na mga pinangga kung mga kigsunan sa gingarian sa mga langit. God is a good comforter. He's a great healer. He's a great pacifier. He will restore everything for joy. That is how God plans for you and for me. That's why I would like to tell you, mga pinangga kung mga kigsunan, dito sa langit di na ka makakita og naay mamatay pa. Unlike diri sa yuta nga magtan-aw kang nga duna pay kamatayon, maguol kang magunahuna, mga pinangga kung kaigsuonan. Pero dito sa langit, you can tell that this is the final resting place, and this is heaven. Dito ka makaingon nga the last tears to be shed will be the tears of joy. Joy that you will be there. The last tears that God will wipe away from our eyes shall be the tears upon seeing your loved ones nga masunog sa kalay sa impierno nga di maluwas kauban kanimo. That will be the last tears of joy. Pero ang the last and final and eternal tears, kalipay na tanan, mga kaigsuonan. Kalipay na nga makauban na to ang Dios hangtod sa tibuok na tong kinabuhi. Remember, matod pa ni Sister White sa The Adventist Home, section 18, chapter 86, page 543
to 544, matud pa niya, heaven is a good place. I long to be there and behold my lovely Jesus, who gave his life for me and be changed into his glorious image. Oh, for language to express the glory of the bright world to come. I thirst for the living streams that make glad the city of our God. The nations of the saved will know no other law than the law of heaven. All will be happy, united family, clothed with the garments of praise and thanksgiving. Over the scene, the morning stars will sing together, and the sons of God will shout for joy, while God and Christ will unite in proclaiming, there will be no more sin, neither shall there be any more death. Mga pinangga ko mga kaigsunan, manigyan ni Sister White, ang langit nindot keng puyan. Nangandoy kog langit, mga higalang. Awit na ka na yun. I long for heaven. Ha? I dream of heaven. Gusto na ko matug langit. I'm homesick of heaven. Ha? Gimingaw na ko og langit. Mura di na ko kahulat. Ayaw po, hulat-hulat lang po ta mga kaigsunan. No? Let us not be hopeless of being too much excited. Let us be more excited as God has inspired us with His Holy Spirit. We want to go there. We really want to go to heaven. Ang mga nasod, mga kaigsunan, maluwas ang tanang mga nasod, and that nations there will be you and me. God will create a new one nation in heaven. Usa ka bag-ong nasod, usa lang kabuk dito sa gihirian sa mga langit, and you will be part of it. It will be a happy family, a happy big family. Ang tanan mga linuwas dito, mga kaigsunan, sakop sa usa ka dako kayong pamilya nga naglangkop sa tibuok kalibutan. Be there, mga pinangga ko mga kaigsunan. Magkita ta, mag-uban ta, hangtod sa walay katapusan. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, hindi lang yun natapos sa katuang broadcast karon sa tuang tulumanon, pero gusto na ko ipabalukan ninyo sa sipa ko mo. And finally, nga karong adlaw igpapahulay kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City. Dinhi ta magkita mga pinangga ko mga kapamilya alang sa tuang LCM Fellowship, Sabbath Fellowship, or monthly meeting. See you here mga kapamilya. Tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Usbon ko, Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City. See you there, kapamilya. God bless you. Okay, mga pinangga kong kaigsunan, wa na gyud tay panahon sa pakiguban kanimo. Sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ, nga mo ito ang great provider. Ako sab inyong mga kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaverde I, magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.